Ito ang regalo ko kay Tupac. Okay, Tupac. Tups! Ito ang regalo ko sa'yo. Luma na kasi yung ano mo eh. Kulyar mo eh. Amay mo. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Tups, tara dito. Di ka man lang magta-thank you sa akin. Wala nang thank you, boss. Thank you, boss. So, kamusta nga pala yung mga gagamba natin dito? Yan. Okay naman sila pagkatapos gapiin ng tag-15 yung tag-60 natin, pre. Pero ngayon, paarawan muna natin sila dito. Kailangan kasi nila na mapil yung nature. Parang dito, ayan. Ito yung halaman na to. Oops, na yung gagamba ko. Huwag mong kakainin, ha. Lalagay natin sila dito sa mismong halaman. So, ayan. Ito yung tigrihan natin dito. Para mapil niya yung nature. Pero parang ayaw niya sa nature. Yun. O, diba? Tignan nyo. Tignan nyo. Kailangan talaga, wag nyong iiwan, pre. Pag iniwan nyo yan, tangina, mawawala yung gagamba nyo. Baka kung saan magpunta yan. Pero yan, ang gandang pagmasdan eh, no? Na nakakagapang sila sa ano, sa mga dahon-dahon. Mapil pa rin nila yung nature, kahit papano, pre. Ayan, hayaan natin silang mag-exercise paminsan-minsan. Sabi nito, tangina, ang ganda nito, ah. Dahon yan, boy, ah. Ayan, no, nagbabato siya ng web, oh. Ngayon, ay, ang layo. Ang layo. Ayan, oh, napapansin nyo, ayan, umaandar yung web, oh. Ayan, oh. Binabato niya lahat. Ayan, ayan. Tuloy-tuloy niyang inilalabas sa puwetan niya. At nakakarating yung web hanggang dun. Hanggang dun. Uy, sayang web mo. Huwag mo ibato ng ibato. Ba't binabato mo? Ang galing. Paano ginagawa ng gagamba na maibato yung web niya ng ganong kalayo? Parang mas nagiging interesado tuloy ako sa mga gagamba ngayon. Yo, what's up mga idol? Kamusta kayo? Alam nyo ba, na-try kong maghanap ng gagamba kagabi. Mga alas 2 siguro yan or alas 3. Ang tapang ko. Nag-try nga ako maghanap ng gagamba rito sa may likod bahay. Hindi ko alam kung bakit ako gumising ng alas 2 ng madaling araw tapos naisipan ko maghanap ng gagamba rito sa likod. Alala ko kasi yung nagsabi sa akin na maghanap ka ng gagamba pag gabi, hindi sa umaga dahil sa gabi lumalabas yung mga gagamba. Kaya nag-try ako rito sa likod. Kaso nga lang, puro spider web lang yung nakita ko. May nakita ako, maliit nga lang. Pero tigrihan to guys. Katulad to ng binibili ko sa binibilang ko ng gagamba pare. Kaya yun, wala akong nakitang gagamba rito sa may likod. Pero kung lilibutin ko pa yung likuran na to pare, malawak kasi to. May makikita ako. Kaso nga lang mag-isa lang ako, baka multo makita ko eh. Kaya naisipan ko nang umuwi ng bahay. Idol ko Lopski, lagay mo po yan dapat sa bilog nyo Tupperware tapos po lagyan nyo ng design para hindi lang isang taon sa akin gagamba ko hanggang ngayon buhay pa rin. Oo nga idol, naisip ko nga rin yan. Parang gusto ko rin gumawa yan. So susubukan natin ngayon yan. For today's video pare, ang gagawin natin is lalagay natin yung ibang gagamba natin sa ibang habitat pare, no? Susubukan natin gumawa nung nasa bilog na Tupperware. Yung pahamugan ng problema ko kung paano ko gagawin yan. Kaya umpisahan na natin tong video na to. Let's go! Nakakabili po ba nung malapad nito? Neto pong kawayan? Mga ilang braso ba? 4 lang po. Magkano po ito? 20 na lang. 50 po. Meron po ba yung medyo flat na po yung ano niya? O ganito lang po, may medyo flat po. Sige po, pwede po. Oh, yan, pwede po yan. Hindi ko alam kung uubra to ha. Hindi pa na flat eh. Pero okay na, bilhin na natin. Baka gamitin din natin sa iba. Pero kailangan kasi natin yung flat. So bumili ako ng screen, bumili din ako ng kahoy, tapos bumili rin ako ito ng rounded na Tupperware pare. 6 pieces yan, so may 6 pieces tayo na pwedeng gawin na enclosure. At ito naman yung para sa hamugan natin. Kulang pa ako ng kahoy na malapad, bibili ko sa susunod. Yung binili ko kasi kanina na kawayan, parang di uubrahan. Kailangan natin yung ganito, yung flat na flat pare. Para talaga pag inassemble natin yan, walang butas. So ang ginawa ko rito mga pre, binulugan natin yung takip ng rounded Tupperware. Ito yung harapan. Ito ganito rin dito, tapos ganito rin din sa isa. Pagkatapos nyan, yung pattern na yan, bubutasin natin yan gamit ng panghinang pre para matanggal natin siya ng buo. Tapos para mamaya papalitan natin siya ng screen para butas-butas, no? Yung gilid nga rin pala bala kung lagyan ng pag ganon, pero titignan pa rin natin kung maayos kung mailalagay, no? So, bilugin lang natin to. So, maganda rin kung malaki yung gamitin nyo na pang pattern para mas madali nyong madali. So, yun. So, pagkatapos nyan, yan, naalis na natin, di ba? Yun, oh. Itong pangalawa, bilog na bilog. Oh, ganda. Ayos.
O pagkatapos naman natin gawin to, ang lalagay naman natin itong screen na. Ito mura lang to sa mga hardware pre. Ang gagawin lang natin dito, gupit lang tayo, bibilugin lang natin, tapos sasakto natin dito sa takip. A few moments later. So yun na guys, buo na yung enclosure na binubuo natin kanina. Kung mapapansin nyo, halatang DIY na DIY ang datingan. Ayan, ganito lang talaga yung kaya natin pre. Pero okay naman siya, no? Pwede na to pang hamog, no? Para mahamugan yung mga alaga natin. At the same time, pagpapaarawan natin, dito natin ilalagay. So ano pa bang pwede nating i-add para gumanda yung enclosure natin? So ang i-add natin dyan, walang iba kundi yung palapa na nandoon. At tapos, eto meron tayo ditong dripwood. Tamang-tama, ito bigay sa atin to ni Pet Toys pre. Matagal na sa akin to. So Pet Toys, maraming salamat. So kukuha tayo dito na maliliit na tangkay, ilalagay natin to sa loob para pwede nilang gapangan, no? So ito, anli palapa naman dito sa atin. Lagay lang natin to dito, parang pinaka beddings nila para magmukhang habitat nila, no? So bilugin lang natin to ng konti. Ayan. Maganda kung flat na flat. Kaplat natin to. Baka kasi lumusot sa ilalim yung mga part na tumatama sa So ayan guys, pwede na. Tapos lagyan natin siya ng mga durog na palapa sa ilalim. Para hindi lumusot doon yung gagamba. O katulad nito, lagyan natin siya ng ganyan, mga mugmog. So may nabibili naman talaga na pang beddings, mga pang no. So ito kasing ginagawa ko na to, DIY. At the same time, para makatipid tayo. Pero may mga nabibilan yan ng mga panglagay sa enclosure. Pag nakapunta tayo sa convention ulit ng mga exotic animals, pupunta tayo doon. So doon tayo bibili ng mga enclosure na magaganda. Wait lang, matatapos na ako. So eto na guys, tapos na yung natin. Ito na yung kabuuan ng enclosure natin. So ayan yung sinasabi ko sa inyo, nilagyan natin siya ng mga dripwood sa loob, tapos ng ng palapa. At ganun din dito sa kabila. So hindi ko alam kung pwede pagsamahin yung dalawang gagamba rito. Comment nyo na lang sa baba kung pwede. Pero kung hindi, isa lang yung ilalagay natin. So ang ilalagay natin dyan, boss, hindi ko nadala yung panungkit ko. So ang ilalagay natin dyan, boss, etong maharot, no? Ito yung pangondisyon natin. Hindi ko dala yung panungkit ko, nando sa loob. So eto siya, lalagay natin dito. So ayan, dyan ka na muna. Oops. So ayan, tignan natin. Okay, ayan, no? Agad siya, nabigla siya, pre. Galawin natin. Ayun, nagagapang na. Huwag ka na lalabas. Ang gusto ko sana yung kitang-kita siya, pero ayan, kitang-kita naman pre pag sinipat nyo. Ewan ko lang sa camera ko kung nakikita. Pero ayan, kita nyo yung loob. Tsaka pagapang-gapang siya ron sa loob, no? So mamaya papahamugan natin yan. At yung isa, pili pa tayo dito ng isa na pwede nating ilagay. Pili tayo ng malaki yung tiyan para doon na siya manganak, no? Sige, itong isa. Tulog siya, oh. O ngayon, gigisingin na kita. Lilipat ka na sa bago mong tahanan. So pwede naman nating pagsalit-salitin, no? So kung sino yung hindi pa nahahamugan, ilalagay natin, palit-palit na lang. Pwede naman yun. So tingin ko hindi nga pwedeng pagsamahin yung dalawa dito kasi baka mag-away sila, no? Dito pa sila magpatayan. Pag magpapaaraw tayo at magpapahamog, yan, meron na silang tamang pwestuhan. At dapat ipwesto din natin to ng tama sa hindi lalanggamin kasi kawawa na naman sila pag nilanggam sila dito. So yun lang guys, okay ba itong ginawa ko? Kung may kulang pa sa ginawa ko, pre, paki-comment dyan sa baba para maidagdag natin sa susunod, no? Pero para sa akin, siguro mukhang okay na to. Paarawan, tsaka pahamugan, tsaka paarawan lang na may purpose na ito kaya natin ginawa. So susunod, gagawa pa tayo ng isa nung yung kulungan nila na medyo mas malaki pa, tsaka mas maganda siguro. Yan, so siguro talaga, no? Kasi parang medyo sablay gawa ko eh. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Bye-bye, let's go!